Ang kwento ng isang alakdan at Pilaka. Isang araw, may isang alakdan na lumilibot sa bundok upang makahanap ng lilipatan. Nilakbay niya ang mga gubat, burol. Umakyat sa mga batuhan at halamanan hanggang sa umabot siya sa isang ilog. Malawak at mahaba ang ilog kaya huminto siya at nagplano. Walang paraan para siya ay makatawid kaya't siya ay naglibot paakyat pababa sa paligid ng ilog hanggang sa siya'y napaisip na bumalik na lamang. Mula sa isang tabi, may nakita siyang isang Pilaka na tumatawid sa ilog. Naisip niyang humingi ng tulong dito. Magandang umaga Ginoong Pilaka, tawag ng alakdan. Maaari mo ba kung isakay sa iyong likod para makatawid sa ilog? Ayoko nga, paano ako makakasiguro na hindi mo ko papatayin? Tanong ng nangangambang Pilaka. Dahil, sagot ng alakdan. Kung patayin kita, mamamatay din ako dahil hindi ako marunong lumangoy. Mula doon ay napaisip ang Pilaka. May punto nga naman ang alakdan. Ngunit para makasiguro ay tinanong niya ito ulit. Paano kung malapit na tayo sa baybayin? Maaari mo pa rin akong patayin tapos ay ikaw na lang ang uusad sa gilid ng ilog. Totoo, sumang-ayon ang alakdan, pero walang paraan para ako ay umabot sa kabilang dulo ng ilog. O sige, paano kung aantayin mo lamang tayong makatuntong sa kabilang dulo bago mo ko patayin, sabi ni Pilaka. Dahil kapag nadala mo na ko sa kabilang dulo, magkakaroon ako ng utang na loob sa iyo kaya't hindi ko magagawang patayin ka, di ba? Sagot ng alakdan. Sumang-ayon ang Pilaka na itawid ang alakdan kaya siya ay nagpunta sa kinaroroonan nito at isinakay siya. Matapos noon, ay tumawid na ang Pilaka sa ilog na kasama ang alakdan. Bagaman malakas ang daloy ng ilog, siniguro niya na di malulunod ang kanyang pasahero. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, naramdaman ng Pilaka na may tumusok sa kanyang likuran. Nang napasilip siya ay nakita niyang tinatanggal ng kanyang pasahero ang nakatusok na buntot na may lason sa kanyang likuran. Namanhid ang kanyang laman loob hanggang sa kumalat ito sa kanyang buong katawan. Loko, sambit ng Pilaka, ngayon mamamatay tayong dalawa. Bakit mo ginawa yun? Nagkipit balikat ang alakdan at sinabing, wala akong magawa, natural na sa akin ang ganoon. At sabay silang nalunod sa malalim na ilog.